Mga kababayan, ito si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong matapat na tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Tulad ng sabi sa DZRH days ko ha. Ay nako, hindi po. Sa ano lang po yun, no? Si Deo Macalma, special na balita. May isang korte sa malayong lupain na akala nila'y hari-hari sila ng mundo. Ngayon tayo maglalakbay sa isang kwento na puno ng satire, katotohanan at konting karma. Pero hindi yung peke ha. Ang FPRRD apektado ba ng ICC sanctions? Karma ba ito? Isang malaking panalo para kay Tatay Digong. Yan, una muna, shoutout sa ating manonood sa Pilipinas, mga kababayan sa Maynila hanggang Mindanao. Kayo ang tibay ng bayan sa United States of America, mga OFW sa New York at California. Kamusta ang snow? Sa Canada sa mga taga Toronto at Vancouver, salamat sa maple syrup ng suporta. Sa Australia, ang mga kangaroo loving Pinoy sa Sydney, hop on board. Sa United Kingdom, Great Britain, mga taga London, tea time with truth. Sa United States, sa United Arab Emirates, ang mga bayani sa Dubai, salamat sa remittances ng views. Sa Italy, Italy, ciao mga kababayan sa Rome, sa Japan, arigato sa Tokyo Crew, sa Germany, Denmark, danke sa Berlin at sa Hong Kong. Hong Kong, ni hao sa inyo Kayo ang global na pamilya ko. Mga OFWs na bagong bayani at kabataan ng future leaders, kayo ang dahilan kung bakit ako nagwo-walk dito. Okay mga kawok, kung hindi pa kayo subscribe, pa-subscribe na. Hit that bell para sa notifications. At hey, sumali na sa YouTube membership para sa exclusive content at mas malalim na diskusyon. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with Lan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag Walk with Lan. Ngayon balik tayo sa kwento. Si former President Rodrigo Roa Duterte o FPRRD, ang bayani ng Davao, ay naging pangulo ng buong bansa noong 2016 to 2022. Ang kanyang war on drugs, isang matapang na hakbang laban sa salot ng lipunan. Pero ito ang ICC, ang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sila ay nag-iimbestiga sa alleged crimes against humanity. Noong 2018, umalis ang Pilipinas sa ICC Rome Statute. Pero sila, parang ex na ayaw mag-move on, magpapatuloy pa rin. ICC, kayo ba'y korte o korte ng chismis tulad ng blind item sa espesyal na balita? May isang international na korte na akala nila siya ang boss sa mundo. Pero ang totoo, parang kapitbahay na nangihimasok sa bakuran ng iba. As of December 2025, si FPRD ay na-surrender sa ICC noong March 12, 2025 after arrest sa Pilipinas. Detained siya sa isang kulungan dyan, Rejected ang appeals niya for interim release, November at December rulings. Pero wait, ito ba'y karma o isang malaking panalo para sa sovereignty ng Pilipinas? Para sa mga kabataan at OFWs, mga bata, ito'y aral. Ang katapangan ni Tatay Digong laban sa droga ay nagsalba ng maraming buhay. Mga OFWs, habang kayo'y nagpapagod abroad, siya'y lumaban para sa inyong pamilya sa Pilipinas. Habang nanonood, check out sa YouTube shopping via Shopee at Lazada para sa home essentials tulad ng rice cooker at beddings. Perfect para sa OFW na uuwi. At para sa mga kabataan, grab the Honda ADV60 scooter at mga essentials para sa adventures o vlogging products like tripods, microphones para maging content creator kayo. Ngayon ang main dish, bakit critical tayo sa ICC? Ang ICC ay founded noong 2002 under Rome Statute. Pero sila ay selective. Bakit Pilipinas ang pinupuntirya samantalang ibang bansa na may mas malalaking issue ay hindi? Parang beauty pageant, ICC, Miss Selective Justice. Tulad ng sabi sa DZRH, espesyal na balita, may korte na nagpapanggap ng tagapagligtas pero sa totoo, tagapanghimasok sa sovereignty. Ang Pilipinas ay umatras sa ICC noong 2019. Effective pero ang ICC claims
jurisdiction sa crimes bago yon, ha? Rejected ang jurisdiction challenge ni FPRRD noong October 2025. Pero ito'y unfair. Bakit? Dahil ang Philippine courts ay capable, tulad ng recent murder verdict sa drug war case na upheld ng Supreme Court. Ito'y proof na kaya natin mag-handle ng justice locally. ICC, kayo ba'y karma o karma kayo sa sarili nyo? Si FPRD ay lumaban-laban sa droga na sumisira sa kabataan. Kayo sumisira sa sovereignty. Para sa mga OFWs habang kayo'y nasa abroad, ang ICC ay parang colonial master na nagdidikta. Mga kabataan, ito'y lesson. Huwag magpaapi sa dayuhan. Sa US at Canada, kayo na nasa democratic lands, alam nyo ang sovereignty. Subscribe na para sa more updates. Mga kawok, join the membership para sa behind the scenes satire. Bilhin ang home essentials sa Shopee, vacuum cleaners para sa malinis na bahay, ADV 160 para sa safe rides, vlogging gear para sa inyong stories. Ngayon, bakit panalo si FPRD? Sa kanyang term, bumaba ang crime rate by 70% ayon sa PNP data. Nagsalba siya sa libu-libong buhay mula sa droga. Ang ICC case, political persecution, mga kaibigan, parang fairy tale. Si ICC ang weak witch, si Tatay Digong ang knight in shining armor. Espesyal na balita. May isang dating pangulo na inaakusahan ng korte, pero sa totoo siya ang tagapagligtas ng bayan. Ang sanctions, wala pang formal, pero ang detention ay parang sanctions. Pero karma, no, ito'y test ng kanyang legacy. Rejected ang releases pero unanimous ang decisions. Bias, tulad ng sabi ng pro-Duterte Voices sa X, the ICC is using him as a face saving. Para sa mga kabataan, si FPRD ay role model ng katapangan. Huwag matakot lumaban. Isipin ninyo, mga OFW sa UAE at Italy, habang kayo nagpapagod, siya ay nagbigay ng hope. Ayon sa international law experts, ang ICC overreaches violations ng complementarity principle. ICC, kayo ba'y korte o comedy show? Ay, nako, hits subscribe button, mga kaibigan. Join membership para sa mas maraming witty takes. Okay, Lazada for vlogging products, cameras at lights para sa inyong YouTube dreams. Home essentials like kitchenware at ADV 160 para sa fun rides. Update, as of December 2025, si FPRD detained pa rin. Spending holidays alone sa ICC cell. Rejected in appeals pero ito'y hindi end. Posibleng trial next year, Karma ba? No, karma ay para sa mga tunay na kriminal. Si FPRD ay hero, mga kaibigan. Bayani siya. Karma sa ICC, baka sila ang makarma dahil ang katotohanan ay lumalabas. Para sa mga OFWs at kabataan, mga bagong bayani, gamitin ang inyong boses online. Mga kabataan, mag-aral ng history, sovereignty first. Shout out sa Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Kayo ang global warriors. Mga kawok, salamat sa pag-walk with me. Ito'y panalo para kay FPRD. Laban tayo. Subscribe, i-like, i-share, i-join membership. Mga kabataan, sa gitna ng kasinungalingan, #laban para sa katotohanan, #walkwithlan. Okay, shop now sa YouTube shopping via Shopee or Lazada. Home essentials para sa pamilya. ADV 160 essentials para sa adventurers. Vlogging products para sa content kings at queens. Hanggang sa susunod, mga kawok, paalam at mabuhay po ang Pilipinas.